Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay may nangyayaring kakaibang pagbabago sa katawan ng ating bida na si Yuun. Nagtatanong naman ang ibang mga gwardya dahil sa kung anong mayroon bakit sila nagkakaumpukan, sabi ng isa na huwag itong maingay, dahil ang mga ito ay nasa isang safeguard position. Sabi ng isa dito na mukhang ito ay ang 5Chi unification, at hindi nito inaasahan na makikita niya ito dito ngayon. Kapag ang isa ay naabot na ang Grandmaster Prowess, ang isa ay makakatanggap ng enerhiya ng Heaven, Earth, at Human. Ito ay magreresulta sa pagkadalisay ng katawan, at makakakuha ng Free Dantian alignment, ngunit ang ganitong level ng Grandmaster Prowess ay maaring tawaging hindi puro, dahil ito ay sa pamamagitan lamang ng pag-iisa ng 5 uri ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng 5Chi unification, ay doon pa lang nito makukuha ang true Grandmaster Prowess. Sa nangyayari ay nagpapatuloy lamang si Yuun sa kanyang ginagawa, ngunit maya-maya pa ay may nangyayari sa kaniyang buong katawan, at ito ay nagkakaroon ng pagbitak. Napansin naman ito ng isa, ngunit nabigla naman siya nang makita niya ito ng malapitan, at sinasabi na sigurado siya sa nangyayaring ito kay Yuun. Ito ay ang body reconstruction, maya-maya pa ay tuluyan ng nagkalat at nagsipaghulugan na ang mga aklat sa lapag, at kasabay nito ang pagtatapos ng ginagawa ni Yuun. Kahit na nagpapalabas ito ng malakas na mga enerhiya kanina ay ngayon ay wala na itong maramdaman na kahit na ano, ang pakiramdam nito ay maayos niyang naisagawang may pasok ang mga chi sa loob ng kanyang katawan. Habang ito ay nakatayo ay kahit na ang director ng academy ay hindi na magagawa ang madetect ang enerhiya ni Brigade Leader Qian Yuun. Maya-maya pa ay damilat na ito, matapos naman ay binabati ng mga ito si Yuun sa malaki nitong nagawang pagbabago. Nagtataka naman dito si Yuun, dahil nararamdaman niya ito sa kanyang katawan, hindi kaya ay nakamit na nito ang pagiging true Grandmaster Prowess. At ito ang unang beses niyang natutunan ang isang teknik ng hindi ginagawang eye transfer ito sa kanyang utak. Sabi ni Yuon na base sa nakikita nito na ang tatlong ito ay nagsiguro ng isang safeguard formation habang ito ay nasa estado ng kanyang pagkakaunawa, at lubos itong nagpapasalamat sa mga ito. Nang makatayo si Yuon ay humihingi naman ito ng paumanhin dahil sa kanya ay ang buong library ay nagulo. Sabi naman ng isang bantay sa lugar na ito ay ayos lamang ito at huwag nang alalahanin, dagdag pa nito na ang pagiging makalat ng kanilang library ay wala lamang, kung nakamit naman nito ang malaking pagkaunawa sa martial arts, nang bigla naman nitong sinigawan ang iba nitong kasama na magdahan-dahan sa paghahawak sa mga libro ng secret martial art, at hindi ba nito alam kung gaano kahalaga ang mga kayamanan na ito. Sa isip ni Yuun na dahil ang mga ito ay abala na sa pag-aayos sa mga libro, ay ito na ang kanyang pagkakataon. Sabi nito na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, upang burahin ang isa sa 1,000,000 tiyansa na may ibang makaalam at magawang matutunan ang Heavenly Demonic Sword Art. Matapos ay tinawag naman na siya ng bantay sa library upang ipaalam na wala na itong problema sa mga librong nahulog at maari na niya itong matignan. Agad naman na nagpasalamat dito si Yuun. Ang unang libro na naunang maisca ni Qian Yuun ay ang mga martial arts ng 6 na main clan, ang Crazy Spirit Sword ng Sword Clan, Spring Key Fisting ng Spring Clan, Flowing Dark Cloud Palm ng Dark Clan, Destructive Sound Wave ng Sound Clan, Poison Toad Demon Palm ng Poison Clan, at ang Demonic Phantom Blade ng Blade Clan. Sigurado siya na hindi ito ang pinakamalakas na teknik, ngunit malinaw na ito ang pinakamagandang martial arts sa buong demonic cult. May nakita naman itong isang libro at ito ay ang Crimson Fire Sword Technique, at tingin ito ay ang martial art ng kanilang left guardian, dahil ang pangalan nito ay bagay sa kanya. Nagkaroon naman ito ng interes sa isang libro na nakita niya, ang Step of the God Wind. Sabi nito ito siguro ay isang stepong o di kaya ay moving technique at hindi isang martial art. Ito ay isang magandang bagay dahil sa wala itong tinataglay na pambihirang bilis sa paggalaw, ngunit sino naman kaya ang nagbigay ng ganitong movement technique sa lugar na ito? Matapos ay sinabihan niya ang nano machine na i-scan ang mga ito. Alas 8 sa private quarters ni Qian Yuun, ay binabati ng mga kasamahan nito ang kanilang pinuno sa pagkakapasa sa ika-5 pagsusulit,
Nagmamadali naman ang mga ito na nagtatanong kay Yuun kung nagawa din ba nitong marinig ang kakaibang boses sa loob ng sealed demonic cave. Habang pinapakinggan naman ito ng isa sa kanyang espada ay nakakaramdam ito ng takot, kaya naman ay sinabi nito na tumigil na sila dahil ang mga halimaw ay hindi naman talaga nag-e-exist. Napakunot noon na lang ang isa pa nilang kasamahan at sinasabihan na mayroon din pala itong kinakatakutan, dagdag pa nito na sa laki nito ay kayang-kaya na nitong talunin ang halimaw kung mayroon man, nang siya lamang, at agad naman siya nitong binitukan ng malakas dahil sa inis. Sa isip ni Yuon na baka makagawa lamang ito ng eksena kung sasabihin niya ang totoo na may nakaharap itong kagaya ng mga iniisip nila. Maya-maya ay may kinuha ito at sinasabi na ang rason kung bakit sila ipinatawag niya, ay dahil sa bagay na hawak-hawak nito. Hindi naman nagustuhan ng lahat ang nangangalingasaw na masamang amoy mula dito, kaya naman ay napapatanong sila kung ano naman ito. Sa isip ni Yuun na mahirap ipaliwanag kung sasabihin niya na ang bagay na ito ay mula sa spiritual beast, kaya naman ay sinabi nito na nangyaring nakita niya ito matapos na magkamali ng kanyang dinadaanan sa sealed demon cave. Nagtataka naman ang mga ito kung nasa loob ba talaga ito ng sealed demon cave, ay bakit pa niya ito inilabas. Nang bigla ay sinabi ni Yuun ng may masayang ekspresyon na inumin nilang lahat ito. Sa pagkakasabi ni Yuun ito ay ang lahat ay di makapaniwala sa gustong mangyari ni Yuun. Ipinaliwanag naman ng bida na aksidente niya itong nainom, ngunit ang nangyari ay naalis ang mga toxin nito sa kanyang blood vessel kaya naman ay napaganda ang daloy ng chi nito. Naisip niya na nakakadismaya kung siya lamang ang makakainom ito kaya naman ay nagdala na din ito at inilagay sa lagayan ng kanyang blade upang pati sila ay makainom din. Sa isip naman ng mga ito na ang uminom ng kagaya nito ay hinding-hindi nila magagawa. Napasigaw naman si Heobong dito, dahil sa papaano ng mga ito nagagawa na mangamba kung ang kanilang pinuno ay iniintindi at iniisip lamang ang ikabubuti nila, at sinabi na siya ang mauunang uminom nito, sabi pa nito na magsitabi silang lahat, ang masamang amoy nito ay wala lamang, at agad na din itong sumalok ng baso upang inumin. Bago inumin ay nagpasalamat muna ito sa ating bida sa kanyang mabuting loob sa kanila. Pinapanood naman siya ng mga ito habang umiinom, nang matapos ay sinabi ni Heobong na hindi naman pala ito ganun kasama ang lasa, nang biglang may hindi ito naramdaman sa kanyang katawan. Maya-maya pa ay nakaramdam ito ng matinding sakit sa kanyang katawan na ikinabahala naman ng iba pa. Sabi naman ni Moonju na sinasabi ba ni Yuun na ang isang ito ay isang elixir. Makalipas ang ilang sandali, ay namamangha si Heobong sa kaniyang katawan dahil gaya nga ng sinabi nito na ang katawan niya ay guminhawa at ang daloy ng kanyang chi sa katawan ay mas pinabilis. Sa isip naman ng mga ibang kasamahan ni Yuun na tapos na sila at wala ng ibang pagpipilian pa. Dahil sa nakita nila ang epekto sa kanilang harapan ay sa huli ay wala silang nagawa kundi ang uminom. Bukod sa dalawa, hindi nagawang mapainom si Ho Sang-hwa dahil sa matinding pagmamatigas nito, at si Moonju dahil sa nangangamba ito sa kanyang suot na maskara. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa hilagang parte naman ng Demonic Academy Smith, ay sinubukang hampasin ng blacksmith ang sungay sa kanyang harapan, ngunit ang nangyari ay bigla na lang na naputol ang kanyang hawak na maso dahil sa tigas ng bagay na ito. Sa sobrang pagtataka nito ay tinanong niya si Brigade Leader Chian Yuun kung saan naman niya nahanap ang isang ito. Sinagot naman siya ng bida na ang bagay na iyon ay hindi niya maaring sabihin. Kaya naman sabi ng blacksmith na kung ganon ay hindi naman na importante iyon, dahil sa napakagandang material, ay sigurado siya na makakagawa ito ng isang tanyag na sandata. Kaya naman ay tinanong niya si Yuun kung gusto ba nito na ay gawa siya ng blade gamit ang sungay na ito, na agad naman itong sinang-ayunan. Dagdag na tanong pa ng blacksmith na dahil sa binigyan din ito ng cold iron bilang pabuya sa kanyang pagsusulit ay nais din ba niya itong gawing espada. Sabi naman dito ni Yuun, na base sa sinabi nito ng nakaraan na ang makakaya niya lang na magawa ay tanging isa lamang, sinagot naman siya ng blacksmith na hindi kagaya ng mga squad leader. Ang brigade leader ay maaring itong magpagawa ng mga sandata sa kahit kailan ito naisin, mayroong limitasyon sa kung ilang cold iron lamang ang maibibigay sa kanya,
ngunit walang magiging problema sa mga material na nakuha nito sa kanyang sarili lamang. Masaya naman nitong sinabi na magre-request na din ito ng espada gamit ang sungay. Sa isip nito na maganda ito dahil may tatago niya ang kanyang black sword hanggang sa matukoy niya kung bakit may nakaukit ditong heavenly demonic sword, at kailangan ito ng espada upang maging kapalitan muna ng panandalian. Sabi ng blacksmith na dahil sa pambihirang material ang idinala niya ay maaring abutin ng 1 buwan ang kada isa sa mga ito. Sabi naman ni Yuwon na kung ganon ay aabutin ito ng 2 buwan, kaya naman ay sinabi nito na nais niya munang unahin ito na gawin ay ang blade. Sa Demonic Academy Director's Office naman, ay tinatanong ni Left Guardian kung si Brigade Leader Cheon Yuwon ba ay sigurado na sa kanyang desisyon. Masaya namang sinasabi ni Yuwon na siguradong sigurado ito sa nais niya, kaya naman ay maari sana nitong gawin ito para sa kanya. Sa isip naman ng Left Guardian na ito ay sobra na sa kanyang inaasahan, at ang lalaking ito ay mukhang nababaliw na. Ang leader ng Dark Clan at ang ikauna sa mga 12 Council Elders, Mu Jinwon. Nagawang makamit ang True Grandmaster prowess noong matagal na panahon na, ito ay sinasabi na kasing lakas ni Marakyam, ang Grand Guardian, bilang ikalawa o hindi kaya ay ikatlong pinakamalakas sa demonic cult. Sigurado ito na pinupuntirya niya na matanggal agad ang pinakamataas sa 6 na main clan, ngunit ang taong iyon ay ang tao na hindi kakayanin ng isang bagong tungtong lamang sa pagiging Grandmaster. Akala niya na naging matalino na ito sa pag-iisip, ngunit mukhang hindi pa din pala ito nagbabago sa kanyang pagiging padalos-dalos. Kaya naman sinabi nito na ipapadala niya ang kanyang request sa Dark Clan. Ngunit ang lahat ay mukhang hindi aayon sa plano, dahil ang mundo ay hindi gumagalaw gaya ng kanilang hinihiling. 10 araw matapos ng request ni Cheon Yuwon para sa ika-6 na pagsusulit, ay sa Heavenly Demonic Cult Castle sa Shinwan Mountain, unang beses sa loob ng 10 taon, ang sugo ng mga Martial Artist Alliance ay dumating. May naganap na malaking insidente upang magsanhi ito ng pagkabahala sa buong demonic cult, ngunit si Cheon Yuwon ay walang paraan upang malaman ang mga bagay na ito, dahil siya ay nasa loob ng Demonic Academy na kung saan ay ang lahat ng impormasyon at balita patungkol sa labas ay hindi hinahayaan na makapasok sa loob ng Academy. 7 araw bago ang ika-6 na pagsusulit, ay sabi ni Yuwon kay Left Guardian na naparito ito dahil sa ang pag-uusapan nila ay apurahan. Sa nangyari ay tinignan lamang ito ng Left Guardian kaya naman ay napatanong ito kung may problema ba, nang biglang sinabi nito kay Yuwon na tingin nito ay kailangan na niyang magpalit ng makakalaban sa ika-6 na pagsusulit. Nabigla naman dito si Yuwon kaya naman ay nagtanong ito kung ang First Council Elder ba ay nagbago ang kanyang isip. Sinagot naman ito ng Left Guardian na hindi ganun ang nangyari, at bigla naman itong nagpakalat ng kanyang aura sa paligid upang harangan ang iba na makarinig sa kanilang pag-uusapan. Sa isip naman ni Yuwon na naglatag ito ng barrier upang walang ibang makarinig sa kanila, siguro ay isa itong sekreto. Sabi ng Left Guardian na dahil ito ay importanteng bagay sa demonic cult ay hindi niya masasabi ang dahilan, ngunit tanging ang 9th, 10th, 11th, at 12th Council Elders lamang ang sa ngayon ay nandito sa demonic cult. Nadidismaya naman dito si Yuwon, dahil ang mga high-ranking Council Elders ay wala sa mga posisyon ng mga ito. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi niya makakalaban ang leader ng 6 na main clan. Sa isip ng Left Guardian na hindi niya marerekomenda ito ngunit, sabi nito kay Yuwon na kamakailan ay may pagbabago sa posisyon ng mga Council Elders. Ang clan leader na si Baek-oh, ng Poison Clan ay bumaba ng pwesto bilang pang-12 sa mga Council Elders. Napangiti naman dito si Yuwon at sinasabi na mukhang gagawin na lang nito ang sunod na magandang bagay. Sa sumunod na araw, sa Office of the Poison Clan Leader, sa isip ni Baek-oh, naakala nito na ang isang bastardong bata na ito ay magagawa ng ligpitan ng Dark Clan Leader. Si Cheon Yuwon ay sa ngayon ay parang isang bote ng alak na gawa sa lason. Sa nakaraang 3 taon, kumpara sa Poison Clan at Sword Clan, ang Dark Clan ay nakakuha ng maraming mga kaalyado, at kung ang Dark Clan ay masubukang paslangin si Cheon Yuwon gamit ang isang duelo bilang isang dahilan ay walang magiging problema. Ang Lord ay nagpaplano din upang pahinain ang impluensya ng Dark Clan sa demonic cult,
Ang Poison Clan at iba pang mga main clan ay matagal na hinintay ang laban na ito, ngunit dahil sa nabago ang sitwasyon dahil sa pagdating ng mga sugo mula sa Martial Artist Alliance. Napasabi naman ng isa sa mga ito na kailangan niya itong tanggihan, dahil kamakailan lamang ito matapos niyang makalaya sa kanyang pagkakabilanggo at makabalik bilang Council Elder, at sa ngayon ay sila ay nasa mababang pagtingin ng Lord. Sumang-ayon din ang isa dito na parehas din ang kanyang opinyon dito, dahil kung ay pe-pressure nila ang mga sarili, ang pagkakabalanse ng 6 na main clan ay masisira. Nagalit naman ang isa sa mga ito dahil kung tatanggihan nila ito ay para na din nilang tinagap na ang kanilang clan ay naging mahina na. Dagdag pa nito na ang kanilang pamangkin ay hindi na makabangon at ang kanilang clan ay bumagsak na din sa pinakaibaba, kaya naman ano ang aasahan nilang mawawala. Sinang-ayunan din naman ito ng isa, dahil wala pa ito sa 20 taong gulang, ngunit isa na itong Grandmaster, at dahil sa mapayapang ugnayan, ay kailangan na nila itong alisin hanggat may pagkakataon pa sila. At parehas lamang ito sa kanilang 6 na main clan, kahit na gaano pa kalakas ang martial prowess nito ay walang ibang puwersa ang tutulong sa kanya, at hindi ito banta, ang tunay na banta ay ang Lord. Dahil sa pag-aaway-away ng mga ito ay pinahinto na sila ng kanilang leader na si Baek-o. Sabi nito na gustong-gusto na niya itong paslangin ngayon din, ngunit sa nangyari ay malaki ang nawala sa kanila dahil sa kagustuhang mabura ito. Kaya naman ay tatanggihan niya ang request ni Yoo-won. Sa silid naman ng kanyang apo, ay nilapitan niya ito. Humihingi ito ng tawad dahil bilang kanyang lolo ay wala itong magawa. Nang bigla namang pinutol ito nang sabihan siya na mayroon itong dumating na bisita, sabi nito na anong uri naman ng bisita ang dadating sa ganitong oras, at inutusan itong paalisan na lang. Nagpadala naman ito ng sound telepathy sa kanya at sinasabi na ito ay si Lady Mu ng Dark Clan, at ayos lamang ba na paalisin niya ito, dahil siya ay kasalukuyan ng nasa harap ng medicine house. Matapos ay sinabihan nito ang kanyang gwardya na sabihan ito na papalabas na siya. Pagbukas naman ng pintuan ay nakita ng young master ang imahe ng babae na nakita nito ng matagal ng panahon, dahil dito ay may gulat itong ekspresyon. Base sa pagkakaalala nito ay nakita na niya ang babaeng ito na nanghingi ng micro-poison sa kanyang ina noong ito ay nabubuhay pa, kaya sigurado ito na siya ang babaeng iyon. Sa sumunod na araw, ay may dumating na sulat sa Director's Office, na tinatanggap ng leader ng Poison Clan ang duelo para sa ika-6 na pagsusulit. Napabuntong hininga naman dito si Left Guardian at napapasabi na gaya ito ng kanyang inaasahan. Umaga ng mismong ika-6 na pagsusulit, ay maagang pumunta si Yoo-won sa blacksmith. Nang maabutan niya ito ay ginagawa pa nito ang lagayan ng kanyang sandata. Isang oras ang makalipas ay natapos na din ito sa kanyang ginagawa. Kaya naman ay nagsalita na si Yoo-won at tinatanong kung tapos na ba itong gawin, sa nangyari ay nagulat naman dito ang blacksmith. Matapos na ibigay dito ang kanyang blade ay masayang-masaya naman si Yoo-won dahil napakasarap nitong hawakan, sinabi ng blacksmith na inilagay niya ang pangalan gaya ng kanyang kagustuhan, ang White Dragon Blade, ito ang pangalan na bagay sa katawan ng blade. Inutusan naman siya nito na itaas ang talam ng kanyang blade at may ipapakita ito sa kanya, nang bigla namang nahiwa ito sa gitna ng kusa at walang ginagawa. Namangha naman dito si Yoo-won dahil nagawa nitong mahiwa ang tela ng ganon-ganon lamang at ang isang ito ay napakatalam. Tinanong naman siya ng blacksmith kung nagustuhan niya ba ito. Masaya namang sinabi ni Yoo-won na sobra niya itong nagustuhan, at hindi nito inaakala na makakagawa ito ng ganitong klaseng sandata. At isa talaga itong master blacksmith. Masayang-masaya namang pinakikinggan ng blacksmith ang mga papuri sa kanya ng ating bida, sabi ni Yoo-won na gamit ang sandatang ito, ay magagawa na niyang makapagpalabas ng mas malakas pa na kapangyarihan para sa butterfly dance, nang sobra pa sa kayang gawin ng kanyang master gamit ang wild dance blade nito, at ito ang pagkakataon na kung saan ang white dragon blade na kalahati ng black sword, white blade, ay mangyayari na si simbolo sa kanya ay nakumpeto na. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.